Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? At tayo magbibigay ng maiksing komento, opinyon at mga reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa, no? At maraming salamat po sa walang sawang yung pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel na ito, Simply Talkies Vlog, at doon po sa isa sa Talkies Virador. Kung makikiusap po, sana suportahan nyo rin po yun, no? Pinapalago na po natin yung channel na yun, no? At may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin ng maiksi, mga kababayan, ito pong mga nagpapatutsadahan, mga nag-uumpugang mga masyadong mga estrogen itong mga to. Kala mo mga lalaki, kala mo ang tataas ng testosterone, no? Yung mga manly. Kulang na lang magsuntukan ito, hindi magsabunutan eh. Ito yung mga tinatawag nyong alpha female. Bakit? So ang tinutukoy po natin na nagsasalpukan o nagpapatutsadahan si PCO o PPO, Palace Press Officer and PCO USEC Secretary, Attorney Claire Castro. Alam nyo naman yan, no? Palaban din yan at isa pong sikat na vlogger influencer yan, aside from dun sa titulo niyang abogado. Meron siyang government position. Nagbablog din po ang butihing USEC natin, no? Talagang kitaan natin ang kagalingan, katalinuhan at natututo po tayo. Yung isa naman, yung kapatutsadahan niya ay aso ng mga Duterte. Kabilang po siya sa mga batorni. Yung piling abogado pero hindi abogado. Ano tawag doon? Sabi nga ni Boy 10K, batorni. They belong to the club of Barneys. Yung mga piling na akala mo alam na alam ang nilalaman ng konstitusyon, yung pala hindi alam, nako-coach lang pala sila, mga uto-uto. O siyempre, super mga uto-uto dahil naniwala kay Digong na mahirap lang ako, ganito lang ako. Pero sa pagtalikod nila, mga PI kayo, mga ulol na uto ka kayo. Yan po ang gawain ng anak ng demonyo, si Digong. O ngayon, nakahiga doon sa dahig. Ang tawag ko nga sa kanya, Mr. Haig. Kulang na lang, sahig. O ano naman tong patutsadahan ng dalawang mga alpha female, mga kababayan. Kasi po, kung maalala nyo, itong si Tokmol ninyong Vice Presidente, doon po sa Malaysia, nung siya po ay nangangampanya na at malay nyo, may gusto siyang kausaping mataas na opisyal ng Malaysia at kung pwedeng doon na lang muna yung tatay niya. Di ba? Kasi nga, yung pahamak na abogado ni The Hague Boy, muang may kondisyon yata eh. O sige, bago ka naman i-interim release, umaming ka muna. Sabihin mo, sir, sabi nung abogado ni Digong, sabihin mo, sir, doon sa pre-trial chamber, hindi ka na ulit gagawa ng krimen. Weh! O, napanood nyo ba isa nating video dyan, yung sinundan nito, ha? O, di ba doon may ebidensya? Sabi doon, he will no longer commit crimes. Past tense. Tapos nangihingi ng interim release. Para makapag-release ng modta. Mamit ka na lang ng palad mo, Digong. O di kaya manghingi ka dyan ng mga gadget. Maraming gadget dyan. Pabili ka ng dal. Oo, marami dyan. Sa Europe, ang dami dyan. Walang dyan, walang hiya-hiya dyan. Bakit ba? Di ba? Yung mga tao dyan magagarapal. Hindi tulad na sa Pilipinas. Nakakita lang ng vibration. Ay, ano yan? Sa ibang bansa yan, normal na lang yan eh. Bakit? Bakit ba? Di ba, Digong? Pabili ka na lang ng dal kay Kopman. O ngayon, anong sabi nung anak niyang Tokmol na Vice Presidente sa Malaysia? Doon sa mga uto-utong mga Pilipinong nandun, ha? Mga uto-uto!
Mga dutae, mga uto-uto, mga tanga at bobo, di ba? Sabi niya, yun daw aso niya na si Amy Marcos, lagi niyang dala-dala yan. Kulang na nga lang talian niya eh. Sa bagay, alam mo, pwede kang makabili ng tali ng aso. Oo, pero palagyan mo ng mga medical records ng aso, baka wala pang anti-rabies yan. Baka pag kinagat ka ng aso ni Sara Duterte, hindi ka pa nakaagat, dedo ka na eh. Bakit? Tumalsik yung laway eh. Makamandag yung laway. Di ba mga kababayan? Ano sabi ni Tokmol, vice presidente ninyo? Yan si Amy. Hostage ko yan. Bilanggo yan sa akin. Hostage ko siya. Hanggat hindi niya naiuwi ang tatay ko. Kasi yung kapatid niya ang nagbigay doon. So dapat iuwi niya. Tingnan mo, gago. Nang gamit pa ng iba. Talagang utak, kriminal, ang inyong Tokmol na vice presidente. Utak terorista. Di ba? Yung ginawa niyang pagtitreat kriminal talagang utak kriminal. Biro mo ginagamit niya yung kapatid ng presidente, wala namang pakialam yung presidente diyan. Sino ba si Amy Marcos? Ang aso ng mga Duterte. Ang makamandag na aso ng mga Duterte. Sino bang mga member ng ASO Club? ASO Club yan eh. Oo. Ang mga sip-sip Oten ni Digong. Aso ni Duterte, ASOD. Mga sep-sep Oten ni Digong. Tandaan niyo yan lalabas yan sa ating LS. ASOD, aso ni Digong. Ano yung aso? Ang sep-sep Oten ni Digong. Sino yan? Si Bato, si Robin, si Bongo, si Marcoleta, si Bilyar, yung mga yan eh. Di ba? Magalit na magalit kayo. Ngayon, sabi niya bilanggo daw si Amy. Wala akong pakialam diyan. Kung bilangguin mo yan, torturein mo yan, anong gawin mo diyan? Pamigay mo sa pogo, wala kaming pakialam diyan eh. Salot naman niya, wala naman tulong yan sa bansang Pilipinas eh. Parang ikaw lang, Tokmol. Ngayon, doon po sa press ko ni Yusek Castro, natanong po siya. Alam niyo yung sabi ni Yusek Castro, ayan the president is not privy. With that, kung ano man yung kabalbalan ng dalawa. Merong taong nanggamit at may taong nagpapagamit. Kung walang magpapagamit, walang gagamit. Kung walang gagamitin, walang gagamit. Kung walang manggagamit, walang magpapagamit. Di ba puro gamit? Si Sara Tokmol Duterte, manggagamit lang yan. Paanong gagawin niya kay Amy Marcos pag hindi mauwi ni Amy Marcos yung tatay niyang nasa daheg, si Daheg Boy? Huwag ka mag-alala, may nakausap na ako. Huwag kang mag-alala, Tokis, may nakausap na ako. Kaya yan si Amy, pag hindi niya nauwi ang tatay ko, siyang ipapalit ko doon, palit ulo. Di okay lang. Pero yung tatay mo, the old town looks the same. Ganon po, pag uwi ni Digong sa Pilipinas, lalo na sa Davao, aawit yan, The old town looks the same. As I step down from the train, and there to meet me is my wake and bake kids. Down the road I look, and there's my honeylet, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Kayo na ang dumugtong. Di ba? Ala Tom Jones lang mga kababayan. Ganun po ang mangyayari. Kung gusto nyong maiuwi si Digong, ipalit ulo nyo yung mga aso niya. Yung ang mga sep-sep Oten niya. Aso eh. Ano ba meaning ng aso? Ayun nga. Ang sep-sep Oten ni Digong. Di ba? Ngayon, nako, yung isang aso ni Digong pumalag. Yan nga si Amy Marcos, out of order.
Mr. President, out of order. Point of order. Ang inautusan. Ang ina, ngayon lang ako nakakita mga kababayan ng isang Marcos na inuutusan lang, oh. Ayan mga kababayan, ng ingay nung bus, uulitin natin. Ngayon lang ako nakakita ng isang Marcos na, ha? Sabi niya, inuutusan pa nung kalbo. Ni Batorni. Point of order. Nagpaturo pa. Anong sasabihin ko? Putragis ka. Senator ka, hindi mo alam ang sasabihin mo. Ayan. Yan ang niloklok ninyo. That's what you get. Dahil nagpabudol kayo. Mga animal kayo. Yan ang nakukuha nyo. Ayan, binoto-boto nyo yung mga gago na yan, no? So, sabi niya, sinasagot niya yung patutsada ni Yusek Castro na may nanggamit, may nagpagamit, user. Oo. Ano ang sabi ni Amy? Kami pa, ni Inday Sara, kami pa ang user. Siyempre, ang pinatutungkulan lang kayong dalawa eh. O, tinanong ano pong masasabi nyo doon? O di siyempre, alam palang magpaligoy-ligoy pa si Yusek Castro on the point yan. O, dito kakampihan ko po si Castro, sorry na, nakalimutan ko na naman. Kakampihan ko siya. Bakit? Kasi yun lang ang tanong Kung ano ang tanong, yun ang sagot ko. Alam palang ipaligoy-ligoy ko. Diba? O, parang ganito lang yan. It is answerable by yes or no. Tinanong ka, how old are you? O, abuga, mali. Mali yung tanong Do you like to eat banana? O, answerable by yes or no. I like banana, but I don't like the tinatanong ko lang naman, do you like to eat banana? Ang dami po pang paligoy-ligoy. Si Atty. Claire, pasok sa bangang sagot. Merong ang presidente not privy. Ibig sabihin, walang pakialam. Wala pakialam sa pangulo diyan. Nakakaapekto ba yan sa national interest? Pag yan nakaapekto na sa national interest ng bansa, that's the time na may pakialam ang pangulo because he will protect the interest of Filipino people and the Filipino Republic. Kaso sila lang dun Naglolokohan lang yung dalawa naggagamitan lang. Alam palang mag-bear away pa, mag-deflect pa ang Yusek Castro. Bakit nababat-hurt si Amy Marcos? Bakit ka nababat-hurt? Kasi it really hurts. It's the truth. And the truth will hurt but set you free. Diba? Sabi nga nila, even sa Bible, the truth will set you free even though it hurts. Parang kanta lang yan. A knife cuts like a knife. How will I ever be? I'm so deeply wounded. Knife. Yun, na-knife yung baba ni ay mali. Matay na punta sa baba. Kayo talaga Ang sakit, di ba? Totoo naman. Inamin Even though it's a joke or a satire, pero there is always yung message. Even though na nagjo-joke si Tokmol Puset, there is still may nilalaman. Di ba it hurts? Naggagamitan lang kayo. Kasi ganyan din po ang laro sa politika. Lahat naman naggagamitan. Sabi mo na si Martin, ginagamit niya posisyon niya. Yes. Sino bang hindi gumagamit ng posisyon? Tingnan mo si Escudero. Kayong mga senator, ginamit nyo ang power ninyo. Tapos magsasalita ka, kami pa ang user? Yes! Nobody exempted. Gaga. Di ba? Akala mo naman kakampihan kita. Hindi ka nga marunong sumagot doon sa sa debate Paano ka naging senador na hindi ka maging marunong makipagdebate? Kasi hindi ka nga attorney, batorney. Baka naman nagbabato, di ba? Palamuti lang sila doon nila Robin, tanginang ganda, ang sarap gawa ng kanta, mga palamuti sa Senado. Oo, di ba? Palamuti na bodyguard pa. Kaya wag kang mabat-hurt, Amy Marcos. Na-real talk ka kasi. Na-real talk ka. Ayun lang ang panlaban mo. Kami pa talaga, kami ang user. Oo. Ano masasabi mo kay Atty. Claire? Wala. Kasi alam niya, may K
si Attorney Claire. Ano yung K? May karapatan. May kakayahan. May katalinuhan. Ayun ang wala ka, Amy Marcos, kasi ikaw ay uminom ng lemonade ng mga Duterte na galing sa Burak. O, buti nga sa'yo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.